Asawa, ano nang ginagawa mo? Nag-inom lang, may problema ba? Uminom lang siyang, huwag kang makamali, Al. Inuman? Nagiinom kayo ng magkabitin. Ako ang nag-utos sa anak ko na gawin yan. May reklamo ka ba? Nanay, paano mo naman? Jiang yan. Ngayon ay hindi lang pagdiriwang para kay Chow Yuan, kundi pasasalamat din kay Yarsu. Kung wala siya, paano makapagsiwan? Sa ilalim ng 3 magagaling na propesor, ang seremonya sa 3 araw, kaya dapat ganyan ang inuman. Tuloy lang, huwag mo siyang pansinin. Zangyang, paano mo nagawa sa harap ko? Na uminom ng magkabitin sa ibang babae. Iniisip mo pa ba akong asawa? Jiang yan, sinabi ko na. Nagpapasalamat lang ako kay Iyarsu. Huwag kang magdrama. Tama, nagpapasalamat lang si Zangyang kay Iyarsu. Isang inuman lang ng magkabitin, wala yun. Nanay ni Xiao Yuan, malaking tulong si Iyarsu. Nararapat lang na pasalamatan siya. Huwag kang magselos. Mga kasama, Xiao Yuan, sa pagpasok sa top 1,000 ng Global Medical Ranking. Ito'y para sa iyo, Xiao Yuan. 8 taong gulang pa lang, kayang gumawa ng iba't ibang operasyon. Talagang henyo sa medisina. Nga. Sige na, mga kasama, umupo na kayo. Pinapangako ko sa inyong lahat. Pag malaki na si Xiao Yuan, tatandaan niya kayong lahat. Bakit hindi ninyo ako ininom? Si Oyuan, nanay mo ako. Paano mo ako pinainom? Ano naman? Si Chow Yuan ang mahal kong apo. Kapag sinabing uminom ka, uminom ka. Jiang yan, dahil nandito ka na. Huwag ka nang umarte. Ano naman kung mag-toast tayo para sa anak mo? Nanay kanya, hindi ba dapat masaya ka para sa kanya? Toast nga. Toast. Ma, allergic ka sa alak, hindi ka pwedeng uminom. Babaeng salbehe, magtuwas ka na agad. Si Oyuan, ang wish ko sa'yo, sana'y makapasok ka sa top 100 ng Global Medical Rankings. Top 100. Narinig ko ba ng tama? Jiang yan. Sa potential ni Xiao Yan. Tiyak na magiging number 1 siya balang araw. At lalampasan pa niya ang achievements ni ER Jiang. Iyon nga. Ikaw rin, magtuwas ka. Bata pa si Xia Oxu, hindi siya pwedeng uminom. Ako nang inom ka sa kanya. Gusto ko siyang painumin. Gusto mong palitan siya, edi uminom ka ng 5 baso pa. Kulang ang 5, 10. 10 baso. Sabi ni Chow Yuan, 10 baso. Inom na. Inom na. Inom. Hindi ba gusto mong palitan siya? Inom. Ma, kaya kong uminom. Sige, tama na ba ito? Zangyang, ano nang ginagawa ng kamay mo? Wala na ba kayong hiya? Jiang yan. Lasing ka na. Gigisingin kita. Ikaw, Ang saya-saya. Gusto ko rin. Huwag mong apihin ang nanay ko. Umalis na kayo. Huwag ninyong sirain ang saya ng pamilya namin. Xia Oxu, huwag kang umiyak, aalis na tayo ngayon. Ma, okay ka lang ba? Nakaalis na rin ang babaeng yon. Sa tuwing nakikita ko siya, nasusuka ako. Yang Jay, walang makakita sa atin, no? Ano naman kung may makakita? Isipin lang nilang lasing siya at nagkakamali. Huwag kang mag-alala, pagkatapos mag-apprentice ni Xiao Yuan. Ihiwalayan ko na siya, tapos tayo na lang magkasama. Ang landi mo. Ito ang tinatawag na thrill. Zangyang, Jiang yan, bakit ka nandito? Zangyang. Lubos akong nagsumikap para kay Xia Oyuan. Tapos ikaw, nakikipagrelasyon ka sa kanya.
Wala ka bang konsensya? Tama na, Jiang Yan. Huwag kang magyabang. Sa mga nakaraang taon, sa bahay, ano pa ba ang ginawa mo kundi maglaba at magluto? At saka, paano tayo naging magkasama? Narinig ko lahat ng sinasabi ninyo. Naghahalikan at nagkakayakapan kayo. Sabi mo wala eh. Lasing ka na yata. Sumama lang ako kay Yuyu. Umihi. Takot kasi ako. Gusto ko lang may kasama si Kuya Yang. Zhang Yang. Gusto mo talagang maghiwalay, ha? CJ, pagbibigyan kita. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Sia Oksui, sumama ka kay mama. Kuya Yang, tumakas ang asawa mo. Hindi mo hahabulin. Isang probinsyana lang yan. Kapag iniwan ako, magugutom din yan. Huwag kang mag-alala. Babalik din yan ng kusa. At maghahanda pa yan ng paliguan para sa akin. Tuloy tayo. Sia Oksu. Doktor, kumusta na si Sia Oksu? Malubha ang kalagayan. Tumama ang basag na salamin sa katawan niya. Halos 1 milimetro na lang mula sa puso. Maliban na lang kung ang mga nangungunang doktor sa buong mundo ang gagamot. Pero bago sila makarating dito, baka huli na ang lahat. Hoy, Jiang Yan. Narinig ko na aksidente ang di naman kikita. Patay na ba? Naalala ko, marami kang biniling insurance para sa kanya. Saan tayo kukuha ng pera? Zhang Yang, anak mo rin si Sia Oksu. Wala ka bang konsensya? Ikaw ba ang little miracle doctor sa ranking? Zhang Xiaoyuan, mabuti naman. Kung matutulungan mo, may pag-asa pa ang batang ito. Hindi ko tutulungan ang di naman kikita. Ang bayad sa paggamot ng anak ko, 1,000,000 bawat tawag. Aya mo ba? Xiao Yuan, kapatid mo si Sia Oksu. Pwede mo bang tulungan siya? Sabing tatay at lola ko, di naman kikita yan. Tita Su ang tunay kong nanay. Kung gusto mong tulungan ko siya, lumuhod ka at makiusap sa akin. Kapag nakiusap ka, tutulungan ko. Jiang Yan. Gusto mong iligtas ang anak mo? Lumuhod ka. Makiusap kay Xiao Yuan. CJ, kung hindi ninyo ililigtas ang anak ko, ako na lang. Anong ililigtas mo? Ikaw, isang may bahay lang. Wala kang alam sa medisina. Kapag pumasok ka at nagkamali, magbabayad pa ba ang insurance company sa atin? Masamang babae na hindi marunong mag-iniksyon, gusto pang magligtas ng buhay? Ako ang doktor, hindi ikaw. Ipasok mo ako. Sabi ko, hindi ka pwedeng pumunta. Sino ka? Salamat. 10 taon, nahanap kita rin. Yung Sia Oksu. Naghihintay pa rin sa akin para iligtas siya. Huwag kang pumunta. Ako na rito, magtiwala ka at mag-opera ka. Si Zhang Xiaoxu ay anak mo rin. Zhang Yang, mag-ipon ka naman ng mabuting karma. Akala mo kung papasukin mo siya, maliligtas mo yung pasakit na yun? Kapag pinapasok mo siya, mas mabilis lang siyang mamamatay. Kung wala ako, imposibleng magtagumpay ang operasyon. Hindi niyo siya naiintindihan. Kapag kasama siya, naniniwala akong magtatagumpay ang operasyon. Nanay, Sia Oksu, huwag kang matakot, ililigtas ka ng nanay mo. Scalpel. Ito ang lalaki at anak na minahal ko ng walang pag-aalinlangan. Sia Oksu. Nanay ang may kasalanan sa iyo. Nakakatawa talaga. Linisin ng mabuti, bilisan mo, maganda ito. na-impress ako. Na-impress talaga ako sa kanya. Tooth forceps.
Sa loob ng ganoong ikli ng panahon, naalis niya ang mga basag na bubog, at hindi man lang nasaktan ang internal organs. Ang galing na ito ay malamang. Si Jiang, ang pangunahing doktor sa pandaigdigang medical na ranking. Ay hindi kayang gawin. Sino ba talaga siya? Masama, masyadong matagal ang naging pagkaantala. Ang dugo ng pasyente ay malubhang naapektuhan ng bacterial infection. Sa ganitong sitwasyon, kailangan siguro ng bone marrow transplant. Nagtagumpay ang operasyon. May infection sa dugo, Sixia Oxu. Kailangan ng bone marrow transplant. Naku, sabi ko na nga ba. Hindi magtatagumpay ang operasyong ito. Xiao Yuan. Pareho ang uri ng bone marrow mo at ni Xia Oxu. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon, pakiusap ng nanay mo. Iligtas mo siya, pwede ba? Bone marrow transplant. Ayoko. Xiao Yuan. Si Xia Oxu ay kapatid mo sa dugo. Sabi ko na sa'yo, huwag kang pumasok sa operating room. Ngayon, patay na siya. Hindi na tayo bibigyan ng kahit isang sentimo ng insurance company. Zhang Yang. Si Xiao Yuan ang pinakamakinig sa'yo. Pabilisin mo na si Xiao Yuan. Para iligtas si Xia Oxu, okay? Gusto mo siyang iligtas? Madali lang. Ngayon, lumuhod ka. Tapos, bumalik ka sa bahay namin bilang alipin ko. At si Suyuyu, ang magiging bagong nanay ni Xiao Yuan. Anong say mo? Zhang Yang, ikaw. Bukas na ang pagtanggap sa guro ni Xiao Yuan. Bilang alipin namin, dapat kang magpasalamat. Ano? Gusto mo pa bang iligtas ang anak mo? Iligtas mo ba? CJ. Basta mailigtas mo si Xia Oxu. Gagawin ko ang lahat. Wow, ang galing. Tita Siu. Magiging bagong nanay ko na. Lumuhod ka na. Huwag mo silang pakiusapan. Ako na ang magdodonate ng buto. Match ang buto ko kay Xiaoxu. Ako na ang magdodonate. Totoo ba? Ikaw ang nasa operating table, kampante ako. Jiang yan. Tara na. Ginoong Lu, maraming salamat talaga. Kung wala ka, baka talagang delikado na si Xia Oxu ngayon. Walang anuman. Kung wala ka, matagal na akong patay. Naalala mo ba yung operasyon 10 taon na ang nakalipas? Ako yung nasa kama noon. Ikaw ang anak ng pinakamayamang pamilya sa Beijing, ang mga Lu. Lo Chen. Yan, sa loob ng 10 taon, hinanap kita. Gusto kitang pasalamatan. Ngayon, natagpuan kita. Nga pala, pupunta ka pa ba sa pagtanggap sa guro ng anak mo bukas? Sa mahabang panahon, nagpakasakit ako para kay Zhang Yang. Pero ayaw pa nilang iligtas ang buhay ni Xia Oxu. Yan. Ito ang tanda ng pagmamahalan natin. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Mula ngayon, tapos na ang lahat sa pagitan ko at ng mag-ama nilang iyon. Bukas sa handaan ng pagiging isang disipulo, maghahanda ako ng daan para kay Xia Oxu. Ipapaalam ko sa kanila na ang lahat ng maibibigay ko ay maaari ko ring bawiin ng buo.
Mga ginagalang, ngayong araw, ang aking anak na si Zhang Xiaoyuan ay magiging disipulo ng 3 haligi sa larangan ng medisina. Salamat sa inyong pagdalo upang saksihan ang sandaling ito. Narinig niyo ba? Bukod sa 3 doktor, sa seremonya ngayon, dadal din si Ji Luchen, Pangulo ng Lugru. Balita ko, may handog siyang nagkakahalaga ng 10 bilyon. Iyon ang Lugru, ang pinakamayaman sa kabisera. Sino nga ba talaga si Zhang Xiaoyuan? Paano niya naanyayahan ang Pangulo ng Lugru? 3 doktor man o ang Lugru? Ang pag-anyaya sa kanila ay dahil sa pagtulong at pagpapakilala ni GNG, Su Yuyu. Narito na ang 3 doktor. Dr. Yang, Dr. Liu, Dr. Ma. Sila ang 3 haligi sa langan ng medisina. Isang malaking karangalan ang makita kahit isa sa kanila. Hindi ko inaasahan. Ikaw si Zhang Xiaoyuan, di ba? Opo. Tunay kang kahanga-hanga, tulad ng iyong mga magulang. Pambihira ang husay ng 3 doktor. Napakaswerte ng aking anak na si Xiaoyuan na maging estudyante ninyo. Isang napakalaking biyaya ito. Ang aming kaalaman ay hindi gaanong espesyal. Karangalan din naming maging guro ni Xiaoyuan. Isang karangalan din ito para sa amin. Noong araw, si Dr. Jiang ay isang henyo. Sa hinahap, si Xiaoyuan ay tiyak na magiging isang bagong bituin sa medisina. Kami ay nagdagdag lamang ng kulay. Xiaoyuan, bakit ka nakatayo lang yan? Magsitihaya ka agad sa 3 doktor. Teka muna. Ang ganda. Jiang Yanyan, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Jiang Yanyan, isa kang probinsyana. Bakit hindi ka nalang maglaba at magluto sa bahay? Bakit ka nandito? Yang, tingnan mo siya, ang ganda-ganda ng ayos. Baka naman nalalaki ito sa iba. Jiang Yanyan, huwag mong isipin na sa pag-ayos mo ay may tatago mo ang iyong pagiging probinsyana at walang pinag-aralan. Ang mga nandito ngayon ay mga importanteng tao. Hindi ito lugar para sa iyo. Umalis ka na. Masamang babae, huwag mong gambalain ang aking seremonya. Umalis ka. Xiaoyuan, mukhang talagang naimpluwensyahan ka ni Zhang Yang. Ngayon, kayo ang dapat umalis. Jiang Yanyan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Malapit nang maging apprentice si Xiaoyuan. Malapit nang umasenso ang aming pamilya Zhang. Kung makakagambala ka sa apprenticeship ceremony ngayon, hindi kita papatawarin. Hindi siya magiging apprentice ngayon. Jiang Yanyan, sino ka ba talaga? Si Xiaoyan ay magiging apprentice ng 3 Master Healer. Ito ay napagkasunduan na dati pa. Isang babaeng probinsyana lang. Kaya mo bang baguhin ang desisyon ng 3 Master Healer? Zhang Yang, Zhang Xiaoyuan. Ngayon, aalisin ko ang lahat ng meron kayo. Ito, sino ba talaga si Jiang Yanyan? Ang yabang niya. Ang pamilya Zhang ay kayang anyayahan. Si Chairman Lo Chen, kapag ininsulto mo sila, hindi ba't naghahanap ka ng gulo? Tama. Jiang Yanyan, nagsasalita ka na masasakit, di ba? Umalis ka na. Bitawan mo ako. Pagpupugay kay Master Jiang, ang healer. Ano? 3 Master Healer, huwag masyadong magpakumbaba. Master Jiang, matagal na naming hinihintay ang pagkakataong makita ka. Isang malaking karangalan para sa amin, Master Jiang. Idolo ko kayo, pangap kong makita kayo ng personal. ER Jiang, kayo ay isang haligi na aming hinahangaan. Doktor. Si Jiang Yanyan ay isang babaeng probinsyana lang. 3 Master Healer, baka nagkakamali kayo. Hindi niya magawang maayos ang operasyon ng sarili niyang anak. Tumahimik, nagdududa pa kayo kay ER Jiang? Gusto niyo bang mamatay? Sino ba talaga si Jiang Yanyan? Ang respeto ng 3 Master Healer sa kanya. Jiang Yanyan, ipaliwanag mo sa 3 Master Healer. Isang simpleng may bahay ka lang. Jiang Yanyan, isang babaeng probinsyana. Anong panlilin lang ang ginawa mo sa 3 Master Healer? 3 Master Healer, tayo na. At gawin natin apprentice si Xiaoyuan. Xiaoyuan. Sandali, hindi ako sang-ayon sa apprenticeship. Masamang babae, huwag kang makialam. Jiang Yanyan, akala mo ba talagang makikinig sa'yo ang 3 doktor? Dr. Jiang, dahil sinabi mo na, si Zhang Xiaoyuan na estudyante, hindi na namin tatanggapin. Ano? 3 doktor, nalilito ba kayo? Isang housewife lang siya. Paano ninyo siya paniniwalaan? Housewife. Zhang Yang hanggang ngayon. Hindi mo ba alam na ang lahat ng meron si Xiaoyuan ay hindi basta-basta lang nakuha? Mga bulag kayo, ang nasa harapan ninyo ay si Dr. Jiang, ang number 1 sa global medical rankings. Siya ang pinakamataas na haligi ng ating medical community. Ano? Jiang Yanyan. Si Dr. Jiang pala.
Hindi ako nagkakamali. Si Jiang Yan Yan, araw-araw sa bahay. Naghahain lang. Paano siya maging Dr. Jiang? Baka nagkakamali sila? Jiang Yanyan, isang probinsyana, ang number 1 sa global medical rankings. Impossible. Nga. Nang pakasalan ko si Jiang Yan Yan, wala siyang trabaho. Paano siya maging Dr. Jiang? Masamang babae, hindi siya si Dr. Jiang. Zhang Yang, para sa pamilyang ito. Isinuko ko ang pangarap at karera. Sa isip mo, isang probinsyana lang ako, di ba? Jiang Yan Yan, ang tatlong doktor. Nagkakamali lang. Akala mo talaga, ikaw si Dr. Jiang? Bilang assistant ni Elder Zhao, kilala ko si Dr. Jiang. Matagal na siyang nagretiro. Paano ikaw yun? Ako si Dr. Jiang. Assistant mo siya. Hindi mo pa ako nakikilala? Jiang Yanyan, ano ba ang pinagpapanggap mo? Si Dr. Jiang bilang number 1 sa mundo. Bakit siya magtatago bilang isang housewife? Zhang Yang, bulag ako noon. Nang pakasalan kita, isang tao walang puso. Hindi na maulit yon. Jiang Yan Yan, nagpapanggap ka pa? Ako. Sino ang maglakas loob? Elder Zhao. Jiang Yan Yan, wala ka na. Si Elder Zhao ang pinakadakilang. Sa medical meeting na sila, nagpapagkat sila niya. Anuin mo ang aking pagtutuan. Gino Zhao, tamang-tama ang pagdating mo. May isang babaeng taga-baryo na nanggulo sa seremonya ng pagtanggap ng estudyante ni Xiao Yuan. At dinaya ang tatlong doktor, nagpanggap bilang si Dr. Jiang. Gino Zhao, ano po ang ibig sabihin nito? Su Yuyu, bulag ka ba? Yan Yan. Kumusta ka? Maestro, okay lang po ako. Jiang Yanyan. Tinawag niyang maestro si Gino Zhao. Hindi ba siya talaga si Dr. Jiang? Gino Zhao, baka nagkakamali po kayo? Gino Zhao, si Jiang Yanyan ay mukhang kamukha lang ni Dr. Jiang. Tumahimik. Ang estudyante ko, hindi ko makikilala? Si Yan Yan ang pangunahing estudyante ko. Ang number 1 sa global medical ranking, si Dr. Jiang. Ano? Siya nga ba talaga ang Dr. Jiang? Paano possible yun? Masamang babae, siya pala talaga si Dr. Jiang. Su Yuyu. Pinapunta kita sa tatlong doktor para magturo, pero nagtulungan kayo. Naapihin ang estudyante ko. Mula ngayon, hindi ka na assistant ko. Ititiwalag kita sa medical field. Maestro, nagkamali po ako. Umalis ka. Yan yan, hindi ko inakalang ganoon kasama ang ugali ni Suyuyu. Pasensya na sa nangyari sa'yo. Ito ang anak mo, si Xiao Tsue, di ba? Kamukhang-kamukha mo noong bata ka. Mukhang matalino. Xiaoxiu. Tawagin mo si Ginoo Zhao. Magandang araw po, Lolo Zhao. Mabuti, mabuti. Kitang-kita ang galing sa medisina ng batang to. Magiging doktor siya balang araw. Sabing tatay ko, babae lang siya, walang kwenta. Paano siya? Magiging doktor tulad ko? Ikaw si Zhang Xiaoyuan, di ba? Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Inimbitahan ng nanay mo ang tatlong doktor para turuan ka. Pero, nagpasalamat ka pa? Hindi ka nahiya sa nanay mo? Hindi ba sinabi mong ikaw ang nagimbita sa tatlong doktor? Masamang babae siya. Pilit akong pinag-aral ng medisina araw-araw. Hindi ako pinapayagang maglaro. Ayaw na ayaw ko sa kanya. Xiao Yuan, mukhang kulang ang disiplina ko sa'yo. Nagpabaya ka kay Zhang Yang. Mula ngayon, ako ang magtuturo sa iyo. Jiang Yanyan, nandito ako. Wala kang karapatang pagsabihan ang apo ko. Jiang Yan Yan, kahit na doktor ka, ano naman, matagal ka ng housewife. Baka nakalimutan mo na ang medisina. Muntik na hindi mo mailigtas ang buhay ng anak mo sa kasalukuyan mong kakayahan. Baka kalahati lang ng kay Xiao Yuan. Kalahati lang ako sa kanya. Zhang Yang, masyado mong pinagmamalaki ang anak mo. Jiang Yan Yan, mas mabuti ngayon pa lang. Lumuhod ka kay Xiao Yuan para, kapag nanguna na si Xiao Yan sa global medical ranking, baka maawa pa ako sa iyo. At kayong lahat, lumuhod din kayo at himingi ng tawad. Pinaluluhod mo kaming mga dalubhasa sa medisina sa isang batang ito? Zhang Xiao Yuan, alam mo ba ang respeto sa guro? Kayong mga sira-sira sa medisina, ang anak ko. Ang bituin ng medisina. Kung ayaw ninyong magalit ako. Lumuhod kayo at himingi ng tawad. Ipaalam sa buong industriya simula ngayon. Bawal si Zhang Xiao Yuan. Hoy Jiang Yan Yan. Nagpapanggap kang tumatawag. Sino ang tinatakot mo? Ang anak ko ay henyo sa medisina. Lahat gustong kumuha sa kanya. Hello. Opisyal na abiso.
Si Zhang Qiaoyan ay opisyal na tinanggal sa aming kolehiyo. Ano? Impossible. Ikaw ang may kagagawan nito. Sige, hindi na mag-aaral. Gayunpaman, si Xiao Yuan ay kinuha na ng pangunahing ospital sa Sina. Milyon ang sahod. AME, mga kasama, tumatawag na ang pangunahing ospital sa Sina. Tiyak hinihiling nila na si Xiao Yuan ay magtrabaho na agad. Hello. Magulang ba ni Zhang Qiaoyuan? Si Zhang Qiaoyuan ay opisyal na tinanggal sa aming ospital sa Sina. Hindi na kukunin ulit. Ano? Tinanggal? Jiang Yanyan, ikaw ba ay ina ni Xiao Yuan? Paano mo siya nagawa ng ganyan? Masamang babae ka. Sinasamantala ang koneksyon at impluensya. Pinipigilan at binabalwala ang sariling anak. Sabihin ninyo, may konsensya pa ba siya? Grabe naman si Jiang Yanyan. Ay, mabangis na hayop. Hindi kinain ng anak. Paano niya nagawa? Sa sariling anak. Wala akong konsensya. Mula nang napangasawa ko si Zangyang. Araw-araw naglalaba, nagluluto parang alipin. Pero kayo, patuloy kayong naninira. Okay lang kung ako at si Xia Oxley ang inaamin. Na-aksidente siya, ayaw ninyong iligtas ang buhay niya. May ganito palang nangyari. Kaya pala ganoon ang trato ni Iyar Jiang. Ang pamilyang ito. Sila ang may kasalanan. Tama na, Jiang Yanyan. Kahit anong identidad mo ngayon. Ito ang pagtanggap na seremonya ni Xiao Yuan. Huwag kang manggulo dito. Pagtanggap na seremonya ni Xiao Yuan ngayon. Dapat ito ay para kay Xia Oxley. Ang inihandang seremonya. Ikaw, Xia Oxley, mabilis, magpugay sa 3 doktor bilang guro. 3 doktor, side si Yaotse ay nice maging estudyante ninyo. mabuti, anak ni Iyar Jiang. Talagang may pambihirang talino. Tumayo ka na aking magandang estudyante. Sa palagay ko, ang talino ni Xiao Tsue ay higit pa kay Zhang Qiaoyuan. Nga, talaga naman. Mapalad kami na maging guro ng anak ni Iyar Jiang, aming karangalan. Halika. Xiao Tzu, ito ang mga handog ng aming mga matatanda para sa iyo. Punong-puno ng mahahalagang halamang gamot. Ingatan mo ito, Xiao Tzu. Ito ay espesyal na ginawang scalpel. Nagkakahalaga ng bilyon, hawakan mo ito, estudyante. Salamat sa inyo, mga guro. Paano nangyari? Dapat ito ay para kay Xiao Yuan. Zhang Xiao Yuan, ikaw. Ito ay akin. Zhang Xiao Yuan, ito ay kay Xia Oxley, ibalik mo sa kanya. Umalis ka, masamang babae. Akin ito. Jiang Yanyan, kailan ka matatapos? Ninakaw mo ang sa anak mo, walang awa ka. Kumuha ng bagay na pag-aari ng iba Zangyang. Ito ang mabuting anak na itinuro mo. Jiang Yanyan, sabi ni Xiao Yuan sa kanya ito. Sa kanya nga ito. Nakikita ko na. Ganito na si Zhang Qiaoyuan. Dahil sa inyong pagpapalaki, hindi ninyo siya tinutulungan. Sinusuway ninyo siya. Ito ay aming pamilya. Walang karapatan ang iba. Walang makakagalaw sa apo ko. Iyon ay regalo ko sa estudyante ko. Kung hindi ninyo ibabalik, pagbibigyan ko kayo. Kunin ang scalpel. Subukan ninyo. Ang anak kong si Zhang Qiaoyuan ay napansin ng chairman ng Lu Group. Kung may manggagalaw sa kanya, hindi kayo palalampasin ni Lu. Tama. Hinangaan ni Chairman Lo Chen ang talino ni Xiao Yuan. Pupunta siya ngayon. Kapag dumating siya, at makita ang ginagawa ninyo kay Xiao Yuan, hindi kayo palalampasin. Ang Lu Group ang pinakamayaman sa lungsod. Magkakasala kayo sa Lu Group. Napansin ni Yang Chairman Lu si Zhang Xiao Yuan, ang manggagamot na si Jiang. Mahirap kunin ang regalo mula sa kanila. Kilalang-kilala ang Lu Group sa negosyo. Kahit pagsamahin ang mga eksperto sa medisina, hindi nila kayang labanan siya. Kahit na magalit si Chairman Lo Chen. Ipaglalaban ko ang estudyante ko. Dumating si Chairman Lu. Siya pala si Ginoong Lu. Yan. Binabati kita sa tagumpay mo, Xiao Tzu. Binabati kita rin. Na muli kang naging manggagamot na Jen na puno ng tiwala. Si Chairman Lo Chen. Nagbigay pa ng bulaklak kay manggagamot Jiang. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba si Chairman Lo Chen ay para kay Zhang Qiaoyuan, kundi para kay Manggagamot Jiang? Kilala pala niya niyan ang chairman ng Lu Group. Mabuti. Mabuti naman. Hindi ba't para sa amin si Ginoong Lu? Ano ba ito? Paano ko malalaman? Salamat sa pagbati, Lo Chen. Ako ang dapat magpasalamat, yan. Salamat sa muling pagdating sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay.
Sinabi kong si Jiang Yan. Bakit bigla kang naging matapang? Pala may kinalaman si Lu sa pagiging magkasintahan ni Boss Lu. Zhang Yang, huwag kang magsinungaling, malinis ang relasyon namin ni Boss Lu. Hayaan mo sa akin. Ikaw, Tingnan ninyo, nananakit ang chairman ng Lu Group. Tingnan ninyo. mabuti, chairman ng Lu Group. Nangangabit sa asawa ko sa likod ko at nananakit pa para may tago ang katotohanan. Si Chairman Lu Chen nakikipagkalas sa asawa ng iba. Naku, grabe naman ito. Si Chairman Lu Chen at ang may asawang si Iyar Jiang. Kung kumalat ito, headline ito sa balita. Ito ang larawan ng pangangabit mo kay Suyu. Ikaw ang nangangabit tapos iba ang sinisisi. Sa huli, si Zhang Yang pala ang nangangabit. Yu, walang hiya. Huwag ninyong palabasin. Ano, natatakot kayong malaman ng iba? Ang mga maruming ginagawa niyo. Jiang Yan, tumahimik ka. Zhang Yang, palagi mo akong sinasaktan at minumura. Pinagtratrabaho mo ako ng husto, tapos nangangabit ka pa. Ngayon, maghihiwalay na tayo. Jiang Yan, hihiwalayan mo ako. Zhang Yang, nangangabit ka habang kasal. Ikaw ang may kasalanan, aalis ka walang dala, sa akin ang bata. Ayaw kong sumama sa masamang babae na ito. Gusto kong sumama kay Papa at kay Lola. Mabait na apo, hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Sige, kung ganoon ang gusto mo, respeto ko ang desisyon mo. Sayaksu. Sumasama ako kay Mama. Jiang Yan, sigurado ka bang hihiwalayan mo ako? Huwag mong kalimutan. Kung hiwalayan mo ako at si Zhang Xiaoyuan, wala ka nang matitira. Zhang Yang, ang taas ng tingin mo sa sarili mo at sa anak mo sa mga nakaraang taon. Bahay at sasakyan ninyo, lahat binili ko. Pangangailangan ninyo, lahat ako ang nag-alaga. Hindi ako ang hindi kayang mawala sa inyo, kayo ang hindi kayang mawala sa akin. Jiang Yan, hindi mo ba naisip na naging ibong mayana at nakalipat sa mataas na sanga? Ano? Jiang Yan, ginagawa mo, ito pa iwanan kami at umakyat sa iba? Panaginip lang yan. Ang kasal na to, hindi ko papayagang mawasak at gagawin kitang alipin sa bahay namin habang buhay. Zhang Yang, nang babae ka habang kasal tayo. Kung ayaw mong maghiwalay tayo, ay dedemanda kita hanggang sa mapilitan kang magpaanul. Jiang Yan, ngayon, wala ka na kundi isang babaeng bahay na matagal nang hindi nagpa-practice ng medisina. Si Xiaoyuan ang tunay na manggagamot. Talagang isusuko mo ang isang henyo. Pahalang dalhin ang masamang anak na tupalayo sa akin. Manggagamot? Kung nakapagpalaki ako ng isa, kaya kong magpalaki ng pangalawa. Ikaw? Impossible. Sa kompetisyon ng mga henyong medikal sa susunod na buwan, dadalahin ko si Xiaoxui at mananalo kami ng kampyonato. At papasok siya sa top 100 ng global medical rankings. Siya? Ang kita-kita niya lang. Kung magiging number 1 yung cute na yan, papalitan ko ang apelido ko at gagawin kong kapangalan mo. Jiang Yan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Yan ang medical genius competition. Lahat ng henyong medical sa buong mundo ay darating. Kahit sumali si Xiaoyuan, hindi siguradong mananalo siya. Tatalunin ko kayo sa kompetisyon. Sig, Jiang Yan. Kung matatalo ni Xiaotsui, si Xiaoyuan sa kompetisyon sa susunod na buwan, hindi lang annulment, kahit maging alipin. Panamin kayo, papayag kami. Pero kung matatalo kayo, lahat kayo, ay dapat lumuhod at himingi ng tawad sa akin. Sige, usapan na iyan. Jiang Yan, akala mo ba, dahil kute lang at walang alam sa medisina, ayan niyang talunin ang aming henyong si Xiaoyuan? Sa loob lang ng isang buwan? Katawa-tawa talaga. Ara na. Yan, sigurado ka ba? Mas magaling ang potential ni Xiaoxui kaysa kay Xiaoyuan. Kung hindi lang masyadong bata si Xiaoxui. Matagal ko na sanang sinanay sa medisina. Pero okay na rin. Magiging isa itong himala. CJ, Huwag kang mag-alala, Lu. Nangunguna si Yan sa global medical rankings. Kesa mag-alala ka diyan, isipin mo na lang kung paano mo pakikisamahan ang estudyante kong to. Ano ang sinasabi mo, guro? Ang mga simpleng iniisip ninyo, hindi ko ba makikita? Aray, gutom na ako, magluto ka na agad. Jiang Yan, magluto ka na. Jiang Yan, hindi mo ba naririnig? Nakita ko lang ang ulam, nasaan ang kanin? Ako ba ang magsasalo? Ako na ang magsasalo. Bilisan mo,
Yang, ano ang sinasabi mo? Hindi pa pala umuwi si Jiang Yanyan. Huwag mong sabihin, pero nang umalis ang babaeng taga na yon, medyo hindi nga ako nasanay. Yuyu, magluto ka. Ako, paano ako magluluto? Ganito ka nakalaki, hindi ka marunong magluto. Hindi marunong magluto. Maglaba ka na lang, tandaan, kamay lang ang gamitin. Ang baho, ikaw ang maglaba. Hindi ako naglalaba ang mga gawain ito. Dati, si Jiang Yanyan ang gumagawa. Ngayon na ikaw ang nandito, sa'yo na. Hindi ako maglalaba. Maglalaba ka o hindi? Maglalaba ka o hindi? Zhangyang. Ay, sige na, ma. Kapag humingi ng tulong sa akin si Jiang Yanyan, siya ang maglaba. Jiang Yanyan, Tamang-tama ang pagdating mo, maglaba ka ng medyas. Jiang Yanyan, alam kong babalik ka. Dito ka na lang, maghugas ng gulay at magluto para sa amin. Maging aso naming ni Xiao Yuan. Zangyang, anong panaginip mo? Gusto mo pa akong maglaba ng mabahong medyas mo? Ano ang pinagmamalaki mo? Masamang babae, magluto ka agad. Magluto. Hindi ba't gusto ninyong lahat si Suyuyu? Siya na lang ang magluto para sa inyo. Jiang Yanyan, magmakaawa ka sa amin na tanggapin ka. Magpakabait ka, babaeng taga na yon. Ihanda mo agad ang pagkain. Maglaba ka, baka isipin pa naming tanggapin ka. Tanggapin. Hindi ako bumalik para magmakaawa na tanggapin ninyo ako. Ano ang ipinagmamataas mo? Kung hindi, bakit ka bumalik? Bumalik ako para bawiin ang lahat ng sa akin. Ilabas ninyo ang lahat ng gamit. Ano ang ginagawa ninyo? Iwan ninyo ang mga gamit. Aray! Wala akong dadalhin kahit isa sa mga gamit ninyo. Pero itong bahay na ito, ako ang bumili, nasa pangalan ko. Lumabas kayong lahat. Ikaw na babae, nababaliw ka na ba sa pera? Lo Chen, Siya lang naman ay isang sirang sapatos na nilalaro ko na. Bakit mo siya pinagtatanggol? si Yanyan sa paningin ko ay walang katulad. Ikaw, Tao. Ilabas ang pamilya nila. opo. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Hoy, ano ba ang ginagawa ninyo? Jiang Yanyan, hintayin mo ako. Kapag napanalunan na ni Xiao Yuan ang kampyonato, babawiin namin ang lahat ng nawala sa amin. Lochen. Kapag natanggap na ang titulo ng bahay na ito, ipagbili mo na ito. Madumi sa akin dahil tinirhan nila. CJ, Mag-book ng isang presidential suite. Paumanhin po, Ginoo. Naka-freeze na po ang inyong credit card. Ano? Iyak si Jiang Yanyan na naman ang may kagagawan nito. Paano naman ang card mo? Mag-book ng presidential suite para sa isang buwan. Sandali lang po. Nababaliw ka na ba? Wala nang matitira sa card ko kung ganoon. Anong kinakabahan ka? Kapag nanalo na si Xiao Yuan sa Genius Medical Competition, magkakaroon ka ng walang katapusang pera. Kamusta po, Ginoo? Handa na po ang inyong room key. Wow, ang laki pala ng bahay na inihanda ni Tito para kay Mama. gusto mo ba dito, si Oxy? Dito na tayo titira kasama ni Mama sa hinaharap. Sige. Mama, Tito, tayo'y maglaro. CJ, hoy, sa handa na sa mo. Baka ka mahulog, hoy. Ay naku, ang saya. Niyakap ni Tito Lu si Mama. Si Oxway, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Dr. Jiang, Kamusta po, tatlong guro? Tatlong doktor, bakit kayo narito? hindi ba't may isang buwan na lang bago magsimula ang kompetisyon? Narito kami para sanayin si Xiao Tsui sa medisina.
Bagaman, sa kagalingan ni Dr. Jiang sa medisina, sapat na para turuan si Xiao Tsui. Subalit, nais din naming makatulong ng kaunti. At habang tinuturuan ninyo si Xiao Tsui, maaari rin tayong matuto sa tabi-tabi. Huwag sana kayong magdalawang isip, Jiang Shenyi, naturuan kami. Sobra naman ang inyong pagpapakumbaba, tatlong Shenyi. Malugod kayong tinatanggap. Ayos, siguradong pag-aralan ko ng mabuti ang medisina. Pagkatapos ng isang buwan, ipaghihiganti ko si inay. Napakabait mo. Ha ha ha! Walang problema yan, Xiao Tsui. Xiao Yuan, kailangan mong magsanay ng husto sa medisina para sa kompetisyon. Umalis ka. Zhang Yang, kontrolin mo nga siya. Anong control? Sa galing ng anak ko, madali lang sa kanya ang kunin ang unang pwesto sa kompetisyon. Tama, tiyak na unang pwesto ang apo ko. Akiala mo, di ka pa ba alis at maglalaba para sa amin? Zhang Yang, may problema. Pumasok si Zhang Xiaozu sa top 1,000 ng global medical rankings. Nahigitan pa niya ang ranking ni Xiao Yuan. Ano? Paano nangyari yon? Yung maliit na yon? Peke lahat yon. Yung maliit na yon. Paano siya mas magaling kaysa sa akin? Sa tingin ko, si Jiang Yanyan yun. Binayaran niya ang mga taga-rankings para itaas. Ang ranking ng maliit na yon, kahit ano nang mangyari, hindi na natin pwedeng hayaan si Xiao Yuan na walang ginagawa. Kailangan niyang magsanay ng husto sa medisina para sa anumang mangyari. Ara na. Jiang Yanyan. Anong ginagawa ninyo rito? Dinala ko si Xiao Oxu para magsanay sa medisina. Ano naman? Gaano napakatagal yung maliit na yon sa medisina? Hindi ba siya takot na makapatay ng pasyente sa ospital? Huwag mo nang alalahanin yon. Hay! Tumigil ka! Anong ginagawa mo? Haharangin mo ako. Anak ko ang Shenyi na si Zhang Xiao Yuan. Paumanhin po, tinanggal na si Zhang Xiao Yuan sa aming ospital. Hindi kayo maaring pumasok. Dr. Sofia, sa pagbalik ninyo ngayon, dahil ba sa narinig ninyo ang pagbitaw ni Shenny Jiang at gusto ninyong hamunin siya ulit? Dr. Sofia, Shenyi Jiang, magtuturo siya sa anak niyang walang background sa medisina. Para sumali sa Genius Medical Competition. Narinig na ba ninyo yon? Ikaw ba si Zhang Xiao Yuan? Ako ang ama ni Zhang Xiao Yuan. Ayaw po ba ay? Ako ang pangalawang pinakamahusay na doktor sa buong mundo, si Sofia sa Global Medical Ranking. Nais kong maging estudyante ang anak mo, si Zhang Xiao Yuan. Ano? Si Yar Sofia ay magtuturo. Si Zhang Xiao Yuan ba yun? Ang batang henyo sa top 1,000 ng Global Medical Ranking. Zhang Xiao Yuan. Pangalawa sa Global Medical Ranking. Xiao Yuan, tawagin mong guro. Magandang araw po, guro. Sa darating na Genius Medical Competition, pamumunuan ko si Zhang Xiao Yuan. Para manalo, tatalunin namin ang estudyante ni Jiang Yanyan. Patutunayan kong mas magaling ako kay Jiang Yanyan. Ako ang dapat na number 1 sa Global Medical Ranking. Tingnan ninyo si Yar Sofia. Pangalawa sa Global Medical Ranking, ang estudyante pa niya ay ang henyong si Zhang Xiao Yuan. Mukhang ang kampiyon ng kompetisyon ay siguradong si Zhang Xiao Yuan na. Narinig ko na ang number 1 sa ranking. Si Yar Jiang ay sasalirin kasama ang anak niya. Pero, matagal na siyang nagretiro. At hindi gaanong magaling ang anak niya. Hindi ako naniniwala sa kanila. Jiang Yanyan, bakit mo dinala si Boss Lu? Gusto mong mapahiya ng magkasama kapag natalo? Talo. Kayo ang matatalo. Si Xiao Yuan namin ay direktang tinuturuan ni Sofia. Huwag mong isipin na dahil binayaran mo ang ranking, para makapasok si Xiao Tsui sa top 1,000, ay makakapantay na siya kay Xiao Yuan. Jiang Yanyan, kung hindi ka nagitiro noon, ako sana ang number 1. Ngayon, patutunayan ni Xiao Yuan na mas magaling ako sa'yo. Sofia, hanggang ngayon ba? Nasa isip mo pa rin ang number 1? Pero huwag kang mag-alala, si Xiao Oxu ang magiging number 1. Matagal ka nang nagretiro, baka naman humina na ang kakayahan mo. Akala mo ba, makakapagturo ka na mas magaling kay Xiao Yuan? Nga, 1 buwan lang ang nakalipas. Hindi pa nakapag-alam na may sila si Xiao. Paano niya matatalo si Xiao Yuan? Mukhang hindi man lang abot sa ranking si Zhang Xiaozu. Lahat ay nakadepende sa koneksyon para umakyat. Kung hindi, paano posible na may tao? Sa loob lamang ng 2 linggo. Ay umakyat sa top 1,000 ng Global Medical Ranking. Akala ni Jiang Yanyan ay noong araw pa rin. Jiang Yanyan. Maghintay ka lang at matatalo ka sa kompetisyon. At maglilingkod sa aming pamilyang Zhang habang buhay. Mga kababayan, maligayang pagdating sa Genius Medical Competition.
Ngayon, anyayahan natin ang lahat ng medical experts na umakyat sa entablado. Ang lahat ng pasyente ngayon ay may parehong karamdaman. Ang mga kalahok ay kailangang pumasok sa likod ng kanilang rutina para magsagawa ng operasyon. Ang mas mabilis lumabas, ang mas mahusay ang operasyon. Siya ang magiging champion. Ikaw, isang walang kwentang babae. Gusto mo pang makipagkumpetensya sa akin? Jiang Yanyan. Maghintay ka lang at ang aming Xiao Yuan. Ang unang lalabas at magiging champion. Isang probinsyana, isang walang kwentang babae, kung kayo ay makakapag-champion. Kakainin ko ang aking mga surgical scalpel. Ang itinuro ko kay Xiao Yuan ay ang pinaka-advanced na medical technology. Si Zhang Xiaotsui, sa pagkakataong ito, ay tiyak na matatalo. Mga kabayan, maaari na natin ituon ang ating mga mataas malaking screen. Makikita natin na si Xiao Yuan ay gumagamit ng laser instrumento sa operasyon. Sa ganitong paraan, ay maaaring mapataas ng malaki ang katumpakan ng operasyon. Si Zhang Xiaotsui, gumagamit pa rin ng ordinaryong surgical scalpel. Napakaluma na nito, Jiang Yanyan. Sa ganitong uri ng kompetisyon na sumusukat sa bilis ng kamay, gumagamit pa rin ng surgical scalpel mukhang sa kompetisyon ito. Jiang Yanyan. Ang ginagamit ng aming Xiao Yuan ay Ano ang inyong maibabangon upang makipagkumpetensya sa amin? Advanced na instrumento. Kahit na gumamit man si Xiao Oxu ng surgical scalpel. Siya ang pinakamabilis makapatapos ng operasyon sa pamamagitan lamang ng surgical scalpel. Jiang Yanyan, masyado kang mayabang. Nakabisado ni Xiao Yuan ang lahat ng advanced na medical technology ni Yar Sofia. Mukhang sa kompetisyong ito, tiyak na mananalo si Yar Xiao Yuan. Jiang Yanyan, hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Tingnan mo ng mabuti kung paano nanalo ang aming Xiao Yuan sa kompetisyon. Lahat, ating ituon ang atensyon. Kay Xiao Yuan, ang manggagamot. Naku, ang bilis ni Xiao Yuan na manggagamot. Malapit na niyang matapos ang operasyon. Sinusulsi na niya ang sugat ng pasyente. Mukhang malinaw na ang kampiyon ng kompetisyong ito ay Jiang Yanyan. Malapit na manalo ang aming Xiao Yuan. Sa kompetisyon, maghintay ka lang at maglilingkod ka sa aming pamilya sa hanghabang buhay. Batiin natin ang kampiyon ng kompetisyong ito, Zhang Xiao. Hindi ka panipaniwala. Ang pinakamabilis na nakapagtapos ng operasyon ay si Zhang Xiao, Tsui na gumamit lang ng isang kusilyong pang-opera. Kaya ba talaga ni Zhang Xiaotsui to? Impossible. Huli ang kanyang kaalaman sa medisina. Huli ang kanyang kagamitan. Para sa akin, hindi niya nagawang maayos ang operasyon. Manggagamot, ang galing mo talaga. Pakiramdam ko ay napakaganda ng pakiramdam ng buong katawan ko. Maraming salamat sa iyo. Walang anuman, Tio. Dapat lang yon. Paano naging mas mabilis pa sa akin ang walang kwentang yon? Bagamat mahirap paniwalaan, ang pinakamabilis sa kompetisyong ito ay walang kaalaman sa medisina. Ano naman kung mabilis? Yung walang kwentang yon. Para lang mabilis, basta-basta na lang nag-opera. Ang sakit ay hindi talaga nagamot. Tama, paano siya? Naging mas mabilis pa sa aming Xiao Yuan. Yung operasyon na yon ay malamang na basta-basta lang. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Hindi gagawin ni Xiao Oxu. Yon sa isang pasyente. Huwag kang magdahilan, Jiang Yanyan. Ano naman kung mabilis? Sa kompetisyon ng medisina, hindi lang bilis ang sinusukat, kundi pati ang epekto ng paggamot. Si Zhang Xiaotsui na to, para lang mabilis. Basta-basta na lang nag-opera. Napakawalang konsiderasyon. Para sa akin, si Jiang Yanyan ang nag-ayos para manalo si Zhang Xiaotsui. Inayos nila yon ng maaga. Napakawalang etika. Ang operasyong ginawa mismo ni Xiaotsui ay walang problema. Tingnan mo ang katawan ko ngayon, maayos naman, di ba? Ikaw lang nagsasabing walang problema. Nararamdaman mo ba ang mga posibleng komplikasyon pagkatapos ng operasyon? Tama. Paano kung biglang lumabas ang mga komplikasyon balang araw? Huli na ang lahat para magsisi. Totoo. Seryoso akong nag-operasyon. Xiao Oxu, huwag kang makinig sa kanila. Maniwala ka sa sarili mo. Eka muna kayong lahat ngayon. Kailangan nating i-check ang health indicators ng mga pasyente. Grabe, nakakagulat ito. Ang health indicators ng pasyente ni Zhang Xiaoyuan. Lahat pala ay nasa 70 pataas. Ano ba sinasabi ko? Ang galing talaga sa medisina ng Xiaoyuan namin. Mas magaling talaga siya kaysa sa walang kwentang ito. Hinahagla, si Xiaoyuan ay napagaling ito. Ang galing talaga ng kanyang kakayahan sa medisina. Kakatapos lang ng operasyon, ang health index ng mga pasyente. Lahat pala ay lumampas sa 70. Hindi nga nakakagulat, estudyante siya ni Yar Sofia. Kaya sa huli, hayaan nating i-check ang health indicators ng mga pasyente ni Zhang Xiaozu. Ano ba sinasabi ko? May problema sa operasyon. Siyempre yung maliit na yon, nag-operasyon ng basta-basta, sa tingin ko. Siyempre, si Jiang Yanyan ang nagutos. Ang irresponsible naman yan. Yar Xiaozu, ikaw ay talagang. Wala akong ginawa. Sa tingin ko, siguradong si Jiang Yanyan ang nag-utos nito. Jiang Yanyan ah. Tingnan mo ang magaling mong estudyante. Hindi ko inaasahan na sa loob ng ilang taon
Ang iyong medical ethics ay naging ganito kasama. Paano nangyari ito? Grabe, hindi ka panipaniwala, lahat pala ay perfect score. Ang mga pasyente ni Zhang Xiaozu, ang kanilang health indicators ay lahat perfect score. Paano niya ito nagawa? Lahat ng health indicators ay perfect score. Paano possible yun? Kahit ako, hindi ko magagawa yun. Impossible. Tiyak na may problema dito. Health indicators pa rin ay perfect score. Tiyak na may problema sa inyong equipment. Yung maliit na yun. Imposibleng mas mataas pa sa abo ko. Ang aming equipment ay nakakahalaga ng milyon-milyon. Talagang imposibleng may problema, baka naman. Talagang gumawa ng perpektong operasyon. Sa ganito kaikling panahon, gamit lamang ang isang scalpel ay nakumpleto ang operasyon. Napakagaling, hindi ka panipaniwala. Si Oxu, Naniniwala ang nanay mo na magagawa mo ito. Si Aoxue talagang anak mo. Kung ganito, ang champion ng paligsahan natin ay si Zhang Xiaozu na. Jiang Yanyan, siguradong ikaw. Binayaran ang production team. Nag-aral sila ng pasyenteng walang sakit para kay Zhang Xiaozu. Atay ni Xiao Yuan. Ang paligsahan namin ay laging sumusunod sa prinsipyo ng patas at makatarungang kompetisyon. Huwag mong babuyin ang pangalan ng paligsahan. Binababoy ko kayo? Itong batang babae. Isang buwan lang ang nakalipas. Wala siyang alam sa medisina. Paano niya magagawa sa ganito kaikling panahon? Ang ganito kagandang operasyon? Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo? hindi ako naniniwala. Sa ganito kaikling panahon, gawin ang ganito kagandang operasyon, hindi ko magagawa. Magagawa niya. Zhang Yang, akala mo ba lahat ng tao ay katulad mong walang integridad? Nagagawa ng ganitong bagay? Si Jiang Yanyan, para lang makaganti sa akin. Sino ang nakakaalam kung anong gagawin mo? At saka, ngayon may sugar daddy ka na. Marami kang pera para bayaran ang production team. Sa tingin ko, ang production team ang nag-arrange para kay Zhang Xiaozu. Ang pasyenteng walang sakit, sa likod ng kurtina, baka hindi man lang siya nag-operate. Binayaran nila ang mga organizers, panay daya ito. Daya. Daya. Jiang Yanyan, hindi ko inakala na para manalo sa paligsahan. Makikipagsabuatan ka pa sa production team para magdaya. Ikaw ay kahihiyan sa produksyon natin. Wala akong ginawa. Huwag mo akong kabintangan. Eka muna kayong lahat. Sinong mangahas na magparatang sa estudyante namin? Nakikita nyo ba? Ang sugat na ito ay kakatahi lang. Hindi ito inihanda ng maaga. Paano nangyari yon? Ang ganda ng pagkakatahi sa sugat na ito. Baka nga talagang medical prodigy ang batang ito. Mukhang kakatahi lang talaga ang sugat na ito. Baka, nagkamali tayo kay Zhang Xiaozu. Siya ay tinuruan ni Yar Jiang. Gamit lamang ang isang scalpel, napakaganda ng ginawang operasyon. Ang galing talaga ng teknik ni Zhang Xiaozu. Napakagaling. Ikaw ang nagturo sa kanya. Sa pagkakataong ito, talo na talaga ako. Hindi nga nakakagulat. Anak siya ng dakilang si Yarjiang. Ang galing talaga ng kanyang medisina. Siya ay tinuruan ni Yar Jiang. Mukhang kahit ilang taon na ang lumipas. Si Yar Jiang ay karapat-dapat pa rin sa titulo. Pangunahing manggagamot sa mundo. Ngayon, ipinapahayag ko na ang kampiyon ng paligsahan ito ay Zhang Xiaozu. Impossible. Ang kampiyon ay dapat ang aking anak na lalaki. May daya dito. Dayan, ayaw ninyong maging kampiyon ang aking apo. Lahat kayo ay may daya. Ako ang kampiyon. Dr. Xiao Yuan, ikaw. Anong nangyayari? Biglang hinimatay ang pasyente ni Dr. Xiao Yuan. Ano ba talaga ang nangyari? Hala, malubhang blood clot ang sugat ng pasyente. Paano nangyari ito? Xiao Yuan, bakit ganoon ang sugat ng pasyente? Anong gamot ang ginamit mo? Ako. Dr. Jiang, sama ka sa amin para iligtas ang pasyente. Nakakapanatag kami kapag nandito ka. Nakakapanatag kami kapag nandito si Dr. Jiang. Sabihin mo, ano ang ginawa mo sa pasyente? Zhang Xiao Yuan, sagutin mo ng totoo. Kung hindi, imbestigahan namin ito ng husto. Ako. Ano ang ginagawa ninyo? Paano naging kasalanan ni Xiao Yuan ito? Tiyak si Jiang Yanyan ito. At ang mga organizer, nagtulungan sila. Sadyang nagbigay sila kay Xiao Yuan ng pasyenteng may problema. Imposibleng magkamali ang apo ko sa operasyon. Ako ang nagturo kay Xiao Yuan. Imposibleng may mali sa simpleng operasyong ito. Sa tingin ko, naglano ito ni Jiang Yanyan at ng organizer. Sadyang inisahan nila tayo. Lumabas na ang resulta ng gamot, 38 type coagulant. Ang coagulant na ito ay talagang nakakabilis ng operasyon. Pero kapag mali ang paggamit, malaki ang side effect. Xiao Yuan, sino ang nag-utos sa iyong gamitin ito? Zhang Xiao Yuan, buhay iyon. Sino ang nag-utos sa iyo? Ikaw ba mismo ang gumawa nito? Hindi, sina Guro Sofia. At tatay ang nag-utos sa akin. Xiao Yuan, ikaw, Gamitin mo ito
mabilis ang operasyon. Pero ingat, huwag matamaan ang ugat. Bakit ganito ang pagtuturo mo sa bata tungkol sa gamot? Ikaw ang pangalawa sa global medical ranking. Hindi mo ba alam na ipinagbabawal ang gamot na ito? Paano ko malalaman na hindi niya magagawa ang simpleng bagay na ito? Wala akong kinalaman dito. Lahat ito ay utos ni Sofia. Zhang Yang, alam mo rin ito, di ba? Ano ba ang pinagkukunwari mo? Ang mga taong ito ay talagang masama. Napakasama ng kanilang medical ethics, at akala ko pa naman ay mapagkakatiwalaan sila. Ang mga taong ito ay dapat mamatay. Tama, tama. Buti na lang na iligtas ang pasyente at ligtas na siya sa panganib. Kung hindi, hindi kayo makakatakas sa responsibilidad. I-report ko ito sa International Medical Association. Hintayin nyo na lang na ma-revoke ang inyong mga lisensya. Hindi, Jiang Yan. Huwag mong i-revoke ang aking medical license. Sisira ito ng aking karera. Pakiusap. Gumamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Ikaw ang sumira ng sarili mong karera. Jiang Yan, aminado ako. Aminin ko na hindi ako mabuti sa iyo noon. Pero I-revoke mo ba? Ang medical license ni Xiao Yuan? Masyado naman yata itong sobra. Zhang Yang, anong oras na? Ganito pa rin ang tono mo sa akin. Yan. Si Xiao Yuan ay isang henyong doktor. Talaga bang iwan mo siya? Henyong doktor. Karapat-dapat ba siya? Malayo ang kanyang ethics sa isang tunay na henyong doktor. Nanay, pakiusap, huwag mo akong i-report. Sino ang nanay mo? Siya ang nanay mo. Yan, paano mo nasabi yon? Si Xiao Yuan, kahit ano pa ang sabihin, ay iyong tunay na anak. Zhang Yang, Zhang Xiaoyuan. Matagal ko nang sinabi sa inyo ang lahat ng ibinigay ko sa inyo. Maaari ko ring bawiin. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong gawa. Sarili nilang gawa yon. Dapat na i-revoke ang kanilang mga lisensya para hindi na sila makapanakit ng iba. Para hindi na sila makapanakit ng iba. I-revoke ang medical license. Hindi ko inakalan ang medical ethics ni Xiao Yuan. Ay napakasama, halos ako ay nadaya rin niya. Jiang Yan. Si Xiao Yuan ang iyong tunay na anak. Hindi mo siya pwede tatuhin ng ganyan. Tunay na anak. Simula nang tumanggi si Xiaoyuan na tumulong kay Xia Oxu. Lubos na akong nadismaya sa kanya. Noong naghiwalay kami, pinili niyang sumama sa inyo. Ngayon ako at siya. Wala nang anumang ugnayan. Mahal, ano bang kabirian mo yan? Hindi pa naman tayo nagdidiborsyo, di ba? Kami pong pamilya ng 4, pwede pa tayong bumalik sa dati. Muling mamuhay na maayos. Zhang Yang, nakalimutan mo ba ang pangako mo sa akin? Kapag nanalo si Xia Oxu sa kompetisyon, papayag ka nang magdivorsyo tayo. Nandito na ang kasunduan sa diborsyo, pirmaan mo na ito agad. Jiang Yan, kailangan mo ba talagang gawing sobrang higpit ang sitwasyon? Sinabi ko na sa iyo noon kung ayaw mong magdivorsyo. Maghahabol ako ng kaso hanggang magdivorsyo tayo. Sige, pwede ang diborsyo. Pero ang pag-ingat sa kanya, kinakailangan kong makuha. Hindi pwede. Napakagaling ng gamot ni Zhang Xiaotsui. Kapag nakuha ko siya, gaano karaming pera ang hindi natin makukuha, di ba? Xiaotsui, gusto mo bang sumama sa tatay? Gusto ko. Na manirahan kasama si nanay at tiyo. Ikaw. Halika dito. Bitawan mo si Xia Oxu. Bitawan mo muna. Zhang Yang, kung ayaw mong magdivorsyo, kita na lang tayo sa korte. Sej, kita sa korte. Sinasabi ko sa iyo, ang pag-ingat sa kanya. Akin talaga ito. Umalis na tayo. Yan, okay ka lang ba? Salamat, Lo Chen. Okay, ngayon, ikongratulate natin ang kampiyon ng kompetisyong ito. Si Zhang Xiaotsui at ang kanyang guro. Dr. Jiang, tama. Nakakainis. Ang ingay-ingay. Anak, bakit mo sinisisi si Xiao Yuan? Ang dapat mong sisihin ay yung si Sofia. Hindi niya naturuan na maayos ang ating Xiao Yuan. Hindi po, inay, pinoprotektahan mo pa rin siya? Ginoong Zhang Yang, utang niyo po ang 5 araw na upa sa aming hotel. Pwede po bang bayaran niyo na? Kuya Yang, saan tayo kukuha ng pera ngayon? Wala lang. Kung hindi ako magbabayad, ano? Hindi magbabayad. Wala kaming magagawa kundi kayong paalisin. Anong ginagawa ninyo? Hintayin ninyo ako. Kuya Yang, ubos na pera natin. Ano na? Ano kainin natin? Saan tayo matulog? Huwag kang magpanik. Sa kalsada na lang tayo matulog kung wala talaga. Tira-tira na lang ng iba ang kainin natin. Anak, matanda na ang nanay mo. Hindi pwedeng matulog sa kalsada. Malamigin ako. Si Xiao Yuan, lumalaki pa. Kailangan niya ng masustansyang pagkain. Sykes na. Tatawagan ko na si Sofia ngayon. Hihingi ako ng pera para may magamit pa tayo. Hello.
Sofia, ako to. Tana, umalis na tayo, bilis. Umuwi ka na. Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Yan, mga damit mo at ni Xiaoxue. Nalabhan ko na at isinampay ko na sa balkonahe. Sa totoo lang, ako na ang gagawa ng mga ganito sa susunod. Hindi pwedeng ganoon. Ang dami mong pinagdaanan sa pamilya ni Zangyang. Paano ko papayagang gawin mo pa ito? Pwede mo namang ipagawa sa katulong. Hindi ang mga bagay na para sa'yo, hindi ako mapapanatag kung iba ang gagawa. Ayos, kakain ako ng luto ni Tito. Dahan-dahan, Xiaoxue. Ang sarap. Kung gusto mo, Xiaoxue, kain ka pa. Tito, pwede mo ba akong tulungan? Xiaoxue, marami nang natulong sa atin si Tito. Huwag mo nang istorbohin, alam mo ba? Okay lang, Xiaoxue, sabihin mo. Tito, pwede ka bang maging tatay ko? Gusto kong araw-araw kainin ang luto mo. Xiaoxue, huwag kang magsalita ng basta-basta. Kumakain ka na, hindi pa rin tumitigil ang bibig mo. Napala, yan, ano ang plano mo sa hinaharap? Balak kong bumalik sa trabaho sa China's First Hospital. Para kapag walang ginagawa si Xiaoxue, pwede siyang maging assistant ko sa ospital. Mabuti. Heto ang dalawang sasakyan na inihanda ko para sa'yo. Para may mapagpalitan ka. Hindi, napakamahal nito. At malapit lang ang lugar na ito sa ospital. Maglalakad na lang ako papasok. Sige, pwede kitang ihatid araw-araw. Ikaw ang chairman ng Lu Group. Abala-abala ka na nga araw-araw. Paano mo pa nagagawa yan? Salamat, Tito. Ang galing naman para araw-araw na. Nakakasakay tayo sa sasakyan ni Tito. Bumalik na si Yarjiang sa ospital natin para magtrabaho. Totoo ba yan? Sa buhay ko, makakatrabaho ko pa si Yarjiang. Sa isang opisina. Karangalan ko talaga to. Sino yun? Ang gwapo. Siya yung chairman ng Lochen Group, si Lochen. Bilyonaryo yan. Bakit siya pumunta sa ospital natin? Yan, sunduin kita. Si Chairman Lu pala, hinahanap si Yarjiang. Baka naman nag-date sila ni Yarjiang. Umuwi ka muna, may overtime pa ako. Huwag mo nang ipagkagulo ang mga tao rito sa ospital. Sige, maghihintay ako. Wow, ang romantic naman ni Chairman Lochen. Ang swerte ni Yarjiang. Si Chairman Lu pa mismo ang sumundo sa kanya. Ang saya-saya naman. Mangungutang ka na 100K? Ayaw mo bang bayaran? Huwag kang mag-alala, Kuya Hu. Aya ko yan. Bakit ko naman paniniwalaan yan? Ito ang anak ko, si Zhang Xiaoyuan. Isa siyang doktor, nagtatrabaho sa ospital. Kumikita ng milyon kada taon. Talagang kaya niyang bayaran yan. Si Zhang Xiaoyuan, ang doktor? Parang may nabalitaan nga ako tungkol diyan. Pero, kung hindi mo mababayaran, ang babae mo, akin na. Pati buhay ng pamilya mo, akin na rin. Ang anak mong si Xiao Yuan, pinagbawalan na sa buong larangan ng medisina. Kung hindi lang dahil sa kamag-anak tayo, hindi ko siya papayagang magtrabaho rito. Alam ko. Tiyuhin. Salamat. Sa departamento ng Sipon, ang trabaho lang natin ay mag-iniksyon. Madali lang yan. Si Yarjiang ay nasa kabilang departamento, sa surgery. Huwag niyo siyang papansinin. Kung hindi, hindi ko kayo matutulungan. Huwag kayong mag-alala. Alis na ako, tiyuhin. Ayoko magtrabaho. Gusto ko maglaro. Tigilan mo yan. Wala na tayong pera. Alam mo ba? Pinaghirapan kong mahanapan ka ng trabahong to. Magtrabaho ka ng maayos para mabayaran natin ang utang. Narinig mo? Masama ka rin. Anak, bata pa si Xiaoyuan. Normal lang na ayaw niyang magtrabaho. Bakit mo siya sinisigawan? Sides na. Pabilisin mo na si Zhang Xiaoyuan pumunta doon sa trabaho. Mag-inject tayo ng gamot sa pasyente mamaya. Ayan. Bilisan mo.
Inject mo siya. Ay! Anong klaseng mukha yan? Ayaw kong magtrabaho. Bata ka pa lang, ang daldal mo lang sa simpleng pag-inject. Bilisan mong tapusin. Huwag mong abalahin ang importante kong gagawin. Pare, magpapa-inject ka ba o hindi? Hindi ka ba naniniwalang ay reklamo kita? Inject mo na kasi. Ako ang arereklamo mo? Ay, Ano bang nangyari? Yarjiang, may nangyari sa departamento ng sipon. Lahat ng tao pumunta doon nanonood ng eksena. may nangyari. Tara, puntahan natin. Ako ang arereklamo mo? Sia Oyuan. Anong ginagawa mo diyan? Sabi ko na ayaw kong magtrabaho. Ikaw lang ang may kasalanan, pinapipilit mo akong magtrabaho. Batang ka talaga, kailangan mo ng disiplinahin. Zhang Yang. Bakit mo sinasaktan si Chow Yuan? Kung gusto mo siyang saktan, patayin mo muna itong matandang babae ako. Ina, pinapaboran mo pa ba siya? Zhang Xiao Yuan, halos mapatay ka na ng tao. Alam mo ba yun? Ang aking baywang. Ayo ang may pananagutan dito. Ay matanda, talagang humihingi kami ng paumanhin. Masama lang ang ugali ng anak ko ngayong araw. Patawarin mo na po kami. Ang apo ko ay isang mahusay na manggagamot. Napakapalad mong binigyan kanya ng konsultasyon. Ang daldal mo lang, ilang dagdag na tusok lang naman ng karayom. Mamahusay na manggagamot? Sa tingin ko dapat nyo siyang dalhin sa pa-brain check na talaga. Itay, anong nangyari sa iyo? Kuya Hu, Anak, kung medyo nahuli ka pa. Natuhog na ako ng buhay. Itay, sino ang nanakit sa iyo? Itong batang ito, nag-inject siya sa akin. Halos mabutas na ang puwet ko. Kayo yun. Kuya Hu, parang nag-away ang mga isda sa tubig. bakit mo pa sinaktan? Ang apo ko, nung binakunahan, mabigat lang ang kamay. Yu. Simpleng sipon lang sana ito. Muntik na niyang makuha ang buhay ko. Sabi mo, doktor ang anak mo? Paano naging simpleng sipon? Muntik makuha ang buhay ng tatay ko? Si Xiaoyuan, dali, humingi ka ng tawad kay Kuya Hu. Ayoko. Tong batang to, ang yabang mo. Huwag mong galawin ang apo ko. Ma, hindi tayo makikialam? Kasalanan nila iyan. Tawagin ang guard. Kung gagalawin mo ang apo ko, lalaban ako. Matandang to, gusto mo bang mamatay? Hoy, Kuya Hu. Kuya Hu, pasensya na. Nagkamali kami. Patawarin mo na kami. Patawarin? Sage. Bayaran ang hospital bill 5 milyon. Aray, ang likod ko. 5 milyon? Kuya Hu, ilang tusok lang naman ang ginawa ng anak ko. Bakit 5 milyon? Yung utang mo sa akin noon. Bayaran mo na ngayon. Tubo, 3 milyon. Total, 8 milyon. Kuya Hu, saan ako kukuha ng 8 milyon? Ngayon din, type mo siya, di ba? Pwede mo siyang gawin kahit anong gusto mo. Bawasan mo naman. Zhang Yang, anong sinasabi mo? Tao ka ba? Yung luma mong ginamit, ipapasuot mo pa sa akin? Makinig ka, 8 milyon na mababawasan sa 8 milyon. Kuya Hu, asawa ko yan. May pera siya. Sa kanya ka humingi. Doktor nga siya. Paano magiging asawa mo yan? Niloloko mo ba ako? Asawa ko talaga siya. Jiang yan. Tulungan mo naman kami. Kasalanan ninyo iyan. Jiang Yan. Tulungan mo si Cao Yuan. Anak mo talaga siya. Ma. Nagbibiro lang ako. Hindi ko inakalang tong matanda. Madaling matakot, nawalan pa ng malay. Sinong nagkakagulo rito? Hindi pa ito tapos. Umalis na tayo. Cardiac shock siya. Delikado. Kailangan dalhin sa emergency room. Hindi ka pwedeng pumasok. Zhang Yang, ano nang ginagawa mo? Hindi mo pwedeng operahan ang nanay ko. Zhang Yang,
Delikado ang kalagayan ng nanay mo ngayon. Kaya lalong hindi ka dapat pumasok. Hindi maganda ang relasyon mo at ng nanay ko. Palagi kayong nag-away noon. Paano kung pumasok ka at gumawa ka ng kalokohan? Akala mo ba kasing baboy ko kayo? Zhang Yang, bilang isang doktor, kahit gaano kalaki ang galing ko sa'yo, hindi ko ipapanganib. Ang buhay ng pasyente. Tama na, Jiang Yan. Huwag kang magpanggap. Nung kami ni Xiao Yuan ay pinipilit ni Kuya Hu, nasaan ka? Kayo ang may kasalanan noon. Pero bilang isang doktor, ito ang tungkulin ko. Maraming doktor diyan. Sino bang hindi makakapagligtas sa nanay ko? Basta, hindi ka makakapasok. Ayaw mo akong magligtas? Sige, huwag kang magsisisi. Jiang Yan, isang doktor ka lang na nawala sa eksena ng 10 taon. Akala mo ba, ikaw ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo? Amy, Nakuha ni Zhang Xiaozui ang unang pwesto. Dahil sa kanyang talento, hindi dahil sa'yo. Isang doktor na hindi na uso. May problema. Delikado ang pasyente. Dr. Jiang, pumasok ka na. Hindi ka makakapasok. Ang kalagayan ng pasyente ngayon, si Dr. Jiang lang ang makakagamot. Anong kaya ng walang kwentang yun? Ang anak kong si Zhang Qiaoyuan. Siya ang tunay na magagamot. Siya lang ang makakagamot. Ayaw kong maggamot. Qiaoyuan, maniwala ka sa tatay. Kapag nailigtas mo ang lola mo, dadalhin kita sa masasarap na pagkain. At sa magandang tirahan. Totoo? Kung hayaan si Xiaoyuan ang mag-opera, magkakaproblema kung siya ang mag-operahan. Masamang babae, mas magaling ang kakayahan ko kaysa sayo. Bitawan mo ako. Bitawan, hayaan mo siyang pumasok at maggamot. Jiang Yan, masamang babae ka. Sadyang gusto mong patayin ang nanay ni Yang Ji. Dalhin mo ako sa loob. Sige, ayaw niyo akong magligtas. CJ, kapag may nangyaring masama mamaya, kahit lumuhod kayo, at mamakaawa sa akin, hindi ako tutulong. Zhang Yang, huwag kang magsisisi. Jiang Yan, sinusumpa mo ba ang nanay ko? Ako. Yan, okay ka lang ba? Nanay, Ikaw. Nabigo ang operasyon. Huminto na ang tibok ng puso ng pasyente. Ano ang sinasabi mo? Anong huminto? Anong nabigo? Huminto na nga ang tibok ng puso ng pasyente. Wala nang kailangang operasyon. At tanong ko sa'yo, hindi mo ba talaga dinala ang nanay mo sa check-up? Matagal nang may malubhang sakit sa puso ang nanay mo. At ang anak mo, hindi man lang makatatag ng kusilyo sa operasyon. Mas mahusay pa ang mga nurses sa departamento namin. Impossible yan. Nagsisinungaling ka lang. Sino ba ang palaging humahadlang kay Jiang na manggagamot? Hindi siya makapag-operasyon? Hindi ba't ikaw yon? Jiang Yan, sabihin mo sa akin. Nagsisinungaling lang siya. Walang nangyari sa nanay ko. Di ba? Di ba? Zhang Yang, matagal na kitang sinabihan. Ako lang ang makakaligtas sa nanay mo. Zhang Yang, huwag kang magdaya sa sarili mo. Ikaw ang humadlang kay Yan para hindi siya pumunta. Ngayon, huli na ang lahat. Impossible. Impossible. Walang nangyari sa nanay ko. Xiao Yuan, sabihin mo sa tatay, buhay pa si Lola. Nailigtas mo si Lola. Magsalita ka. Impossible. Nanay. Nanay, huwag mo akong takutin. Wala nang pag-asa ang pasyente. Huwag mo nang guluhin. Impossible. Buhay pa ang nanay ko. Nanay, tingnan mo. Huminto na nga ang tibok ng puso ng nanay mo. Paano nangyari yon? Yang, patay na ang nanay mo. Ikaw. Umalis ka. Suyuyu, dahil sa'yo, ikaw ang pumatay sa nanay ko. Ako. Ikaw ang nagpilit kay Zhang Xiaoyuan na mag-operasyon. Ikaw ang humadlang kay Jiang Yan. Kung hindi mo sinabi na hindi maayos mag-operasyon si Jiang Yan, hindi ko siya hahadlangan. Zhang Yang, hindi ko inakala. Hayop ka. Pero malalim pala ang nararamdaman mo para sa nanay mo. Matanda lang naman yun. Patay na, Ano ang sinasabi mo? Napakasama ng mata ko. Bakit ko ba sinamahan ka? Nasa ospital tayo. Kung may bayad ka, patayin mo ako. Nagsisisi ako na niligawan kita. Kung muli, mas gugustuhin ko pang lumigaw ng baboy kaysa sayo. ang ingay. At ikaw, hindi ba't manggagamot ka? Ang dali-dali lang ng operasyong ito. Hindi mo pa magawa. Baliw ka ba? Sabi ko na sayo, huwag magpa-opera. Pinilit mo ako. Huwag kang mawala. Jiang Yan, bakit hindi mo rin iniligtas ang nanay ko? Sabi ko na sa'yo noon pa. Si Zhang Xiaoyan, hindi talaga siya marunong mag-operate. Ako lang ang makakapagligtas sa nanay mo. Ikaw, Zhang Yang, ikaw ang pumigil sa akin para hindi ako makapag-operate. Ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong ina. ako. Nanay, hindi ako ang pumatay sa'yo. Maniwala ka sa anak mo. Nanay, magsalita ka naman. Nanay, hindi ako ang pumatay sa'yo. Ang sarili mong gawa, ang sarili mong kapalaran. Doktor,
Sino pa ang makakapagligtas sa nanay ko? Sino ang makakapagligtas sa nanay ko? Gagawin ko ang lahat sa normal na kalagayan. Sa kalagayan ng nanay mo, may ilang libo sa isang sansana. Hindi na siya mabubuhay. Pero sa pagkakaalam ko, may isang manggagamot na. Kayang iligtas ang pasyente kahit huminto na ang tibok ng puso. Mula sa kamatayan. Sino? Ang manggagamot na iyon ay siya. Si Jiang na manggagamot. Jiang yan, paano siya? Sa normal na kalagayan, sa kalagayan ng nanay mo, inaayos na namin ang living. Pero dahil nandito si Jiang na manggagamot, kung papayag si Jiang na manggagamot na tumulong, baka may tsansa pa na mailigtas ang nanay mo. Pero kung maghihintay pa tayo, baka yan, pakiusa. Iligtas mo ang nanay. Zangyang, noon pa, ginawa ko ang lahat. Para iligtas ang nanay mo. Ikaw ang pumili sa akin. Hindi mo ako pinayagang mag-operate. Ngayon, ganito na ang nangyari. Ipapaligtas mo siya sa akin. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Gagawin ko ang lahat. Hindi mo ba sinabi na ang galing ko sa medisina ay lumana? Hindi na ako magpapakita para makasakit. Hindi. Ako ang walang alam. Yan, ikaw lang ang makakapagligtas sa nanay ko ngayon. Pakiusap. Jiang na manggagamot. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Pakiusap. Zangyang, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Sabi ko na sa'yo, kahit lumuhod ka pa sa harap ko. Hindi na ako tutulong. Mahal, pakiusap, iligtas mo ang nanay. Doktor ka naman. Hindi mo pwedeng hindi tumulong. Huwag mo akong tawaging asawa, nakakadiri ka. Nanay, talaga bang hindi natin tutulungan si Lola? Xiao Tsui, lola mo yan. Pakiusap, kausapin mo si nanay para tulungan si lola. Bitawan mo si Xiaox. Xiao Yuan, kausapin mo rin si nanay. Ayoko. Zangyang, ito ang anak mong napalaki mo. Pasensya na, ako ang may pagkukulang sa pagpapalaki. Niu Yan, ikaw na lang ang makakapagligtas kay nanay. Pakiusap. Iligtas mo siya, huling pagkakataon na ito. Bakit ko siya ililigtas? Hindi ka ba laging nag-aalala? Na baka patayin ko ang nanay mo? Yan, alam ko. Mahirap ang buhay mo sa pamilya nitong mga nakaraang taon. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang may pagkukulang, kaya naging ganito si Xiao Yuan. At ang pakikiapid ko kay Suyuyu. Kasalanan ko rin lahat yan. Pakiusap, huwag mo nang isipin. Pakiusap, iligtas mo si nanay. Zangyang, kahit pumayag ako, 1,000 lang ang sansa ng tagumpay ng operasyong ito. At kahit mailigtas, nasira ang utak niya, baka. Hindi na siya magtagal. Okay lang, basta mabuhay si nanay, anuman ang mangyari. Pirmahan mo ang kasunduang diborsyo at umalis ka ng walang dala. Isuko mo ang pagpapalaki kay Xiaoxu. Ito ang mga utang mo kay Yan. Sige. Pipirmahan ko. Zangyang, ito na ang huling tulong ko sa'yo. Mula ngayon, tapos na tayo. Lumabas na kayong lahat. Bilisan nyo. Yan, naniniwala ako sa'yo. Yan, kumusta na ang nanay ko? Nailigtas. Talaga? Talagang hindi nakakamali si Jiang na manggagamot kahit ganito nailigtas niya ang pasyente. Mula sa kamatayan. Pagkatapos ng operasyong ito, lalong magiging tanyag siya sa buong mundo. Pero malubha ang pagkawala ng oxygen sa utak niya. Maraming patay na brain cells. Dapat handa ka sa anumang mangyari. Ngayong nailigtas na namin siya, responsibilidad mo na siya. Alagaan mo siyang mabuti, baka sa buhay mo. Makita mo pa siyang muling magmulat. Jiang yan. Bakit mo iniligtas ang nanay ko? Dahil lang ba gusto mong makipaghiwalay sa akin? Tungkulin ko bilang doktor ang magpagaling at magligtas ng buhay. Ayaw ko maging katulad ni Xiao Yuan si Xiaoxu. Ma, isama mo na rin ako. Ayaw ko nang makisama sa lalaking ito. Huwag mo akong tawagin ma. Hiwalay na kami ni Zangyang. Sa kasunduan, sa kanya ka mapupunta. Alice. Lochen, bakit mo ako dinala sa bahay ninyo? Yan, pinipilit na ako ng magulang ko na magpakasal. Magpanggap ka muna bilang nobya ko para sa nanay ko. Parang hindi tama yon. Tulungan mo ako. Hala, nandiyan na. Pa, ma. Manugang, dumating ka na. Mabuti. Pagkatagal-tagal, nag-uwi na rin si Lochen na manugang. Hahaha. Nga, ara na, pasok na kayo sa loob. Xiao Chen, bilisan mo. Xiaoxu. Nandito na po.
Manugang, opo ka, opo ka. Manugang, unang beses mo palang dito. Hindi ko alam kung ano ang ibibigay kong regalo. Ito ang heirloom na kwintas ng pamilya Lu. Tanggapin mo. Tita, napakamahal nito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Manugang, ito ang tinago kong pera sa loob ng 10 taon. Tanggapin mo. Ay, huwag tito. Tita ang tawag. Parang hindi tayo magkakilala. Tawagin niyo kaming pa, ma. Pa, ma. Lolo, lola. Mabait na apo. Manugang, upo muna kayo. Ako na ang magluluto. Ako. Tara. Ma, hayaan mo na ang butler sa mga ganyan. Bakit ka pa nagluluto? Hindi pwedeng ganoon. Bagong dating lang ang manugang. Dapat ako mismo ang magluto. Tita, ma, may maitutulong ba ako? Tulong. Meron. Gumagawa ako ng cake. Tulungan niyo akong magmasa ng harina. Masahin ninyong mabuti. Nanay, pero hindi ako masyadong marunong nito. Okay lang, turuan kita. Laulu, Xiaozu, nagtagumpay tayo. Lochen, ikaw. Yan, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano ba yan? Mahal kita. Yan, noong bata pa ako, mahina ang katawan ko. Taon-taon, naghanap ng doktor ang mga magulang ko. Ikaw ang sumagip sa akin. Mula noon, nangako ako na hahanapin kita. Nang makilala kita, lalo kitang nagustuhan. Gusto ko ang kabutihan mo. At ang tibay ng loob mo. Lochen, hindi ko inaasahan ikaw. Pero ikaw ang anak ng pinakamayamang pamilya sa Beijing. Ako, hindi lang diborsihada. May anak pa. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi yan. Ang galing mo sa medisina, ang bait mo. Walang kapantay. Kung wala ka, patay na ako. Walang katulad mo sa puso ko. Ako rin, gusto kong makita. Ese, Tatay, nanay, bakit kayo nandito? dumadaan lang kami. Dumadadaan lang. Nanay at tito, naghalikan na. Naghalikan na sila. Siya Oxuy, anong pinagsasabi mo? Nanay, kayo na ba ni tito? Kailan ang kasal? Sayotse. Gusto ko ng kapatid na babae. Mabuti yung kapatid na babae. Nga, hoy, Laulu, gusto ko rin ng apo na babae. Siya Oxuy. Tatay, nanay, huwag kayong magsalita ng ganyan. Ayoko na. Ang dumi ng damit ng nanay mo, tay at ihilaha. Ang baho ng tay at ihi ng matandang to, mas mabaho pa sa kubeta ng nightclub. Anong kalokohan yan? Linisan mo na ang mga damit. Hindi ako maglilinis. Ikaw ang nagmakaawa kay Jiang Yanyan. Para operahan siya. Kung gusto mong linisin, ikaw ang maglinis. Simula sa pool, hindi ako naglilinis ng damit. Papalinisin mo ako? Bakit hindi ka nalang kumuha ng caregiver? Utang ng utang ang pamilya natin ngayon. Hindi pa nga nababayaran ang bill ng nanay mo sa ospital. Saan ako kukuha ng pambayad sa caregiver? Napunta pa ako sa isang pobre. Sawang-sawa na ako. E di umalis ka. Ang ganda ng palabas. Dumating na si Kuya Hu. Hangyang, ang 8 milyon mong utang sa akin. Handa ka na ba? Kuya Hu, nagbibiro ka ba? Hindi ko nga mabayaran ang bill ng nanay ko sa ospital. Saan ako kukuha ng pambayad sa'yo? Hindi mo na babayaran? Hindi. Ang ibig kong sabihin, pwede bang palugitan mo ako ng ilang araw? Tulad mong walang kwenta. Kahit palugitan pa kita, wala ring mangyayari. Inaasahan mo ba ang iyong anak na doktor? Hu, wala talaga akong pera ngayon, kahit patayin mo ako. Wala pa rin akong pambayad sa'yo. Hao, patayin kita? Hao. Una kong sisirain ang mga braso mo.
Huwag. Huwag naman. Babayaan ko. Wala talaga akong pera ngayon. Ingnan natin, gawin natin ito. Ibigay ko siya sa'yo. Ang luma mong sapatos, gusto mo sa akin? Pero, maganda naman talaga siya. Pwede rin namang laruin. Zhang Yang, hayop ka. Huwag. Huwag? Wala kang magagawa. Zhang Yang. Buntis ako sa'yo. Buntis ka? Totoo ba yan? Kung hindi, bakit kaya ako sumusunod sa'yo? Mahirap ka, kung hindi dahil sa bata sa tiyan. Umalis na sana ako. Buntis? Okay lang yan, mas excited pa ako. Nasa kalagitnaan ako. Sinong nanggulo? Buntis na siya. Huwag mo nang guluhin. Ikaw ang nagbigay sa akin. Ngayon nagsisisi? Tara. Putulin ang mga binti niya. Sandali. Hanapin mo ang dating asawa ko. May pera siya. Ets mo na yan, makakakuha ka pa ng pera? Hindi mo alam, malalim ang nararamdaman ng ex ko sa akin. Gusto niyang makipagbalikan. Kapag nagbalikan kami, makakabayad ako sa'yo, 10 bises pa. Paano kung tumakbo ka? Ganito. Bigyan mo ako ng 1 milyon, hahayaan kitang hanapin ang ex mo. Nasa ganito na ako. Saan ako kukuha ng 1 milyon? Ganito. Nandiyan ang nanay mo, gamitin ang organ niya. Ano? Huwag naman. Kumana ang nanay mo. Hindi niya mararamdaman kung kukuha ng organ. Pwede, yan para sa down payment. Pakiusa. Huwag mo nang galawin ang nanay ko. Babae, hindi pwede. Nanay mong koma, hindi rin pwede. Kunin na lang sa'yo. Hindi. Kumana ang nanay mo. Hindi niya mararamdaman kung kukuha ng organ. Kapag wala kayong pera, palalayasin kayo ng ospital. Magugutom ang buong pamilya mo. O inaasahan mong makakahanap ka ng trabaho? O ang iyong anak na doktor? O kaya, gawin mong babae ang iyong asawa? Zhang Yang, kahit paano, ang nanay mo ay naging isang maliit na kaibigan. Ano pa ang hinihintay mo? Sabi ng guro, ito ay tinatawag na paggamit ng basura. Pumirma ka. Tapos gamitin ang daliri ng nanay mo para maglagay ng fingerprint. Huwag kang mag-alala. Kapag naibenta na ang mga organ, ang natitirang pera ay bibigyan ko kayo ng konti. Bilisan mo, limitado ang pasensya ko. Bilisan mo. Zhang Yang, gusto mo bang mamatay tayo sa gutom? Bilis, kailangan ko ng pera para makakain ng chicken leg. Bilis na. Ito ang larawan ni Lo Chen noong bata pa. Tingnan mo. Si Lo Chen noong bata pa, bakit mukha siyang babae? Si Lo Chen noong bata ay mahina at madalas magkasakit. Parang babae, mahilig magtago sa likuran ko. Ang kita ni Tito Lachen noong bata. Yan. Salamat din sa pagpapagaling mo kay Lo Chen noon. Pagkatapos gumaling si Lo Chen, mas lalo siyang naging macho. Trabaho lang ng doktor, dapat kong gawin ito. Yan, malaki ang aming estate. Gusto mo bang ipasyal kita? Bakit bigla kang nagpalit ng paksa? Mayroon ka bang? Mga larawang hindi dapat makita. Yan, sobra ka nang mag-isip. May ilang larawan si Lo Chen na ayaw niyang makita mo. Anong larawan gusto kong makita? Isang larawan lang, huwag na.
Ano bang hindi pwedeng makita? Hayaan mo akong tingnan. Ito si Lochen noong bata na nag-aral ng ballet. Noon, hiniling ng guro na lahat ng lalaki ay magsuot ng palda. Nakakatawa ba yon? Nanay, noong nagkwento ka kay Xiao Tzu, sinabi mo na ang lalaking nagsusuot ng palda ay hindi pwedeng maging groom. Totoo ba yon? Siya Oksui, huwag kang magsalita ng walang basihan. Iyon ay sa kwento lang. Kung ganon, pwedeng maging groom si Tito. Siyempre, Yehey, maganda, para si Tito Lachen ay. Pwedeng pakasalan si nanay. siya Oksui, ano bang sinasabi mo, batang ito? Sige, sige. Tito, may maliit na hiling sa Xiao Tzu. Sabihin mo, Xiao Tzu. Gusto na Xiao Tzu ang tawaging daday si Tito Lachen. At gusto ring magpalit ng apelido sa Lu. Siya Oksui, ikaw. Sige, sige. Ngayon may isa pang apo si Lola. Oh, Lola. Galing lang sa ibang bansa. Nagdala ako ng hair clip na may perlas para sa'yo. Salamat, Lola. Gusto mo ba? Ang galing niya Xiao Tzu sa medisina. Kakapirma lang ng International Medical Association ngayon. Nasa top 1-0 na siya sa global medical rankings. Talaga? Top 1-0 sa buong mundo. Yan ang pangarap ng napakaraming medical genius. Pero si Xiao Tzu natin, sa murang edad, nakamit na niya. Talagang anak niya niyan si Xiao Tzu. Lola, dapat imitahin natin ang lahat ng kilalang bisita sa mundo. Para sa victory party ni Xiao Tzu. Ara na. 3 doktor, ang bilis ninyo. Salamat sa private jet ng Lu family. Ayan nakarating kami, nga. Xiao Tzu. Binabati kita sa pagpasok sa Global Medical Top 1-0. Ito ang regalo ko sa'yo. Original painting ni Tzu Bihong, Spring in the Apricot Forest. Xiao Tzu, ito ang lahat ng shares. Sa mga ospital na pag-aari ko. Bilang regalo, ibibigay ko lahat sa'yo. Kayong dalawa. Buti na lang may handa rin ako. Xiao Tzu, ito ang lahat ng ipon ko sa mahabang panahon. Ibinibigay ko sa'yo, bumili ka ng gusto mo. Salamat sa inyong tatlo. 3 doktor, napakamahal ng mga regalo ninyo. Tuloy na kayo sa loob. Sige, tara na tayo. Ang mga bagay na to dapat sa akin. Ikaw, kahit bigyan kita ng 100 taon, hindi ka pa rin makakapasok sa top 3. Masama. Sage, usapang seryoso. Mamaya, ako ang magdidistract sa kanila. Tapos kayong dalawa, samantalan niyo. At gapusin ninyo si Zhang Xiao Tzu ngayon. Kailangan nating makuha kay Jiang Yanyan. Ang perang hindi mauubos sa buong buhay. Ano na nangyari kay Siya Oksui? Yung hair clip na may perlas na bigay ni Lola, nawala. Siya Oksui, sigurado ka ba dito sa paligid na to nawala? Nandiyan si nanay. Luchen. Lochen, ano ba ang ginagawa mo? Yan, gusto kitang pakasalan ng formal. Yan, ikaw ang nagbigay liwanag sa buhay ko. Mula pagkabata, wala pa akong naramdamang ganito para sa isang babae. Ikaw ang una. At ikaw lang ang tanging liwanag sa buhay ko. Yan, pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Gusto ko. Ayaw ko. Zhang Yang. Zhang Yang, bakit ka nandito? Jiang Yanyan, asawa kita. Ayaw ko sa kasal na ito. Zhang Yang, ano ba ang sinasabi mo? Matagal nang diborsyado si Yan sa'yo. Zhang Yang, sinabi ko na sa'yo noon pa. Tapos na ang lahat sa atin. Bakit mo pa ako ginugulo? Apos na. Paano natin basta-basta puputulin ang samahan nating mag-asawa sa loob ng maming taon? Paano natin basta puputulin ang samahan nating mag-asawa sa loob ng maming taon? Samahan ng mag-asawa? Noong nasa pamilya mo pa ako. Nang sinasaktan, pinumura at inaapi mo ako. Bakit hindi mo sinabi yan? Samahan ng mag-asawa? Zhang Yang, sa mga nagdaang taon, yan mo trinato si Yan. Wala ka pang hiya na magsalita ng samahan ng mag-asawa. Yanyan, ginawa ko lahat yon.
Dahil mahal kita, ayaw kitang mawala. Kaya ginawa ko ang lahat para mapigilan ka. Mahal mo ako kaya sinasaktan at minumura mo ako. Kalokohan yan. Yung nang nagloko ka kay Suyuyu. May problema talaga sa pagitan namin ni Suyuyu. Pero si Suyuyu ang unang nanulsol sa akin. Naintindihan ko na ang pagkakamali ko ngayon. Bumalik ka na. Kailangan ka namin ni Xiao Yuan. Zhang Yang, kahit anong sabihin mo ngayon, hindi na kita paniniwalaan. Sabihin mo na, bakit ka talaga nandito ngayon? Siya nga. Nandito ako pa makipagbalikan sa'yo. Makipagbalikan? Zhang Yang, nagbibiro ka ba? Noong ikaw at si Xiao Yuan ay nagdesisyong hindi iligtas si Xiaoxu. Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Jiang Yan, hindi ako naniniwala. Wala kang nararamdaman para sa akin sa lahat ng mga taon na yon. Nagkakamali ako. Pakiusap, bumalik ka na. Mali ka. Noong inaapi ninyo ako sa hotel, bakit hindi mo sinabing mali ka? Noong nagtatalik kayo sa banyo, bakit hindi mo sinabing mali ka? Nang malagay sa panganib si Xiaoxu, bakit hindi mo sinabing mali ka? Masamang tao talaga si Zhang Yang. Paano naging asawa ni Jiang ang ganyang klaseng tao noon? Naku, hindi man lang niya tiningnan ang sarili niya. Babalik pa para makipagbalikan kay Jiang. Talagang masama. Tama. Yan, alam kong kasalanan ko ang lahat. Pero nang umalis ka, doon ko lang narealize na ikaw ang tunay kong mahal. Ama naman ako ng ating 2 anak, hindi mo naman ako pwedeng iwan. Pa makasama ang batang ito. Ikaw, nahihiya ka pa bang magsalita? Anong klaseng tao ang pinalaki mo kay Xiao Yuan? Hanggat nandito kami niyan, hindi magiging katulad ni Xiao Yuan si Xiaoxu. Yan, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, hindi kami mabubuhay ni Xiao Yuan nang wala ka. Pakiusap, yan, makipagbalikan tayo. Ikaw, Magising ka nga sa katotohanan. ikaw, Sa teritoryo ng pamilya Lu, hindi ka pwedeng magwala. Jiang Yan. Binigyan na kita ng pagkakataong makipagbalikan. Hindi mo pinahalagahan. Huwag kang magsisisi sa huli. Mga tauhan, palabasin siya. Huwag na, alis ako ng kusa. Hiwalay na si Jiang sa kanya. Pinipilit pa rin niya. Talagang masamang tao. Ang ganyang klaseng tao, dapat kulamin. Ang ganyang klaseng tao, naglakas loob pang humarap kay Jiang para makipagbalikan. Talagang masama. Tama. Lochen, hindi ko alam kung bakit. Parang may kaba sa puso ko. Yan, nandito ako, ipagtatanggol kita. Yan, tayo. Xiaoxu. Zhang Yang, ano ba talaga ang gusto mo? Dumating ka rin. Zhang Yang, ano ba talaga ang balak mo? Pakawalan mo agad si Xiaoxu. Pakawalan mo siya. Hindi mo pa ako binabayaran. Bakit ko siya pakakawalan? Narito ang 50 bilyon. Akala ko ba, hindi mo kayang gastusan ang batang ito? Pakawalan mo na agad siya. Pwede noon, pero ngayon. Nagbago ang isip ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Akala mo naman ako ay isang. Walang kwentang babaeng taga-nayon, di ba? Tunay na isa kang babaeng taga na yon. Pero hindi naman talaga ikaw walang kwenta. Pagkabalik mo, pwede kang maglaba at magluto para sa akin. Maglingkod sa akin at kay Zhang Xiao Yuan. Ina, bumalik ka na. Manirahan tayo kasama namin. Huwag mo akong tawaging ina. Ikaw kasi, tinuruan kang maging isang. Walang kabutihang loob na walang utang na loob. Ikaw, Tama na, huwag na kayong magsalita pa ng marami. Pirma na. Ina, huwag mong pirmahan. Huwag pirmahan. Lochen, bakit ka nandito? Alam ko mula nung umalis ka kanina pa, may tinatago ka talaga sa akin. Yan, huwag mong pirmahan. Lochen, patawad. Hindi ako maaaring tumitigil lang habang nakikita. Namamamatay si Xiaoxu sa harap ko. Bilisan mo. Matagal ko nang sinabi sa iyo, magsisisi ka. Satisfied ka na ba ngayon? Pakawalan mo na agad si Xiaoxu. Hindi sapat ang isang kontrata. Hindi ito patunay na. Totoong gusto mong makipag-asawa uli sa akin. Zhang Yang, ano ba talaga ang gusto mo?
Gusto kong patayin mo itong puting binatang ito. Zhang Yang. Zhang Yang, baliw ka lang. Masama kang tao. Huwag ka nang magsalita ng marami. Zhang Yang. Anak mo rin si Xiaox. Bilisan mo na. Huwag mong gamitin iyang linya mo. Bilisan mo na. Wala lang, buhay ko ay ibinigay mo rin sa akin, okay lang. Hindi pwede, hindi ko magagawa yun. Bilisan mo. Bakit mo pa ba ako pinipilit na gawin ito? Lo Chen, Tio, Lo Chen, bakit ka naman naging ganyang katanga? Lo Chen, hindi pa ako sumasang-ayon sa iyong pag-aalok na kasal. Lo Chen, Tito, Hindi pa ako patay. Doktor ka, hindi tinamaan ng kutsilyo ang mahalagang bahagi ko. Hindi mo ba alam yan? dadalhin na kita sa ospital. Kaya, ang pangako mong pakakasalan mo ako, nananatili pa ba?